Ayun, so good evening guys. Welcome back dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So nasa holiday mode yung ating Philippine Stock Exchange. So pag-usapan muna natin yung ibang topics and naisipan natin, gawa natin ng update yung pinag-usapan natin last time na top 8 dividend stocks dito sa PSE market. So meron akong sinelect na 8 stocks at binantayan natin siya. And then tignan natin ngayon yung results sa mga dividends natin. Kasi last time, halos wala pa nagbibigay sa kanila ng mga dividends. And then ngayon napansin ko is halos kalahati sa kanila nakapagbigay na ng dividends. Hopefully may mga nakuha ka na inputs last time. Okay? So pag-usapan natin yung updates dito sa top 8 dividend stocks. Yan, so welcome back guys nga dito sa channel natin. So last time, kung tanda mo, meron tayong vlog about dito sa mga top 8 na dividend na stocks. Siyempre yung mga paborito natin, yung nilagay natin dito based sa simple criteria na as much as possible, hindi naman siya downtrend. Namimigay siya ng dividends, very regular, and then at least 6% yung mga binibigay niya na dividends. So pinili natin most likely yung mga mataas sa 6%. Okay? So, ito yung mga napili natin last time nung nagkaroon tayo ng list dito sa top 8 dividend stocks natin. Nandiyan si OceanaGold. So, si OceanaGold, trinade natin yan. Tapos, si Metrobank. Tapos, si Semirara. Ito yung mga inantay natin na upcoming pa na dividendo. Sina DMCI, ATI, PLDT, Aboitiz Power, at saka si LTG. So, tanda ko dito, yung maganda yung trend is si LTG, si OceanaGold, at saka si ATI. Pero the rest, yung iba, nagbigay pa rin naman ng magandang dividends. So, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung selection natin dito sa 8 stocks na to is yung kanyang trend maganda. So, at least uptrend or sideways, okay lang. Basta hindi siya downtrend. Then, namimigay siya ng consistent na dividends kasi gusto nga natin mag-earn sa mga dividends sa mga stocks na to, and then at least 6% yung kanya dividend yields. Last time nilagay ko 7%, pero si PLDT is around 6.7 lang yung yung yield niya. So inalign natin yung criteria natin sa kanya. So balik ulit tayo doon sa mga previous na nakita natin na dividends na binibigay ng mga individual na stocks. Halimbawa si Semirara Mining, ang 2024, so kinuha natin yung last year na dividends niya, ang yield niya is nasa 17.75%. So 3 times siya namigay last year, pero ngayon parang 2 beses lang yata mamimigay si SEC. So sinilip ko na, wala pa rin ako makitang date or ex-date ng kanyang upcoming na dividends. Pero yung unang dividends na binigay niya is medyo mababa siya doon sa expectation natin. Kasi in-expect natin mga 10%, diba, yung binibigay niya. Pero yung huli is nasa around 6% lang yata yung binigay nitong si SEC. So next sa listahan ko is si LTG. So last year, namigay siya is at least 5 times. So, to 2% mahigit yung galaw niya. So, ngayon, napansin natin, si LTG uptrend yung, yung galawan ng price action, and then namimigay pa rin naman siya ng dividends. So, mga 3 beses pa lang yata namimigay itong si LTG. So, hindi pa niya namimit yung 12% na expectation natin sa kanya. Next, ito naman si DMCI. 1 times pa rin lang siya na nakita natin. Kung tama yung napansin ko kanina. So, last year, 3 times siya. And then, namigay siya na more than 10% na dividends. Si OceanaGold, 2 times lang siya noong 2024. So, 7.97% yung binigay niya. Pero ngayon, napansin ko is more than 9%. So, ang ganda ng galaw nitong si OceanaGold. Plus, yung price appreciation niya, medyo mataas din siya. Ayan. So, hopefully, kabibigay niya lang dividends So, hopefully, makabawi yung price action para doon naman sa price action kumita yung mga traders natin sa kanya. Pero tingin ko, na-meet na niya yung goal natin sa kanya na at least 7%. Kasi ito yung target natin sa kanya from last year. Yun yung pinaka-baseline. Ayan. So, exceptional si OGP. So, next natin si Aboitiz Power. Last year, nasa 11.78% siya. So, twice a year. Alam ko once pa lang siya. So hindi pa niya masyado na-meet yung goal natin sa kanya na siguro kung maganda na, kung makaabot siya ng 10%. Si PLDT, meron siyang upcoming ex-date
Ayan. So, double check nyo na lang. Ang ex-date niya is August 27. So, tansya ko is nasa more than 3% din yung upcoming dividends. So, tingnan natin kung meron pa siyang isang dividends na ibibigay. Pero parang na-meet na niya itong 6.7%. More than 7% na yata yung total niya kasama yung upcoming na dividends ni PLDT. Tapos si Asian Terminals, so na-meet na rin niya. So, yung galaw niya is halos nandito. Halos pares lang sa last year na dividends niya. And then lastly is si Metrobank. So, mas mataas yata last year yung binigay niya. So, nasa 8% siya twice. Twice noong 2024 siya nagbigay. So, more than 7% lang yata siya. So, yung next na pala niya, dividends is, ang ex-date is September 5. Ayan, so may upcoming tayo si PLDT at saka si Metrobank. So ngayon punta na tayo, tignan natin, compare natin yung mga dividends na binigay na nila kumpara sa 2024 na dividends. Kasi nilagyan natin siya ng chart para mas mabilis natin siyang makita. So mapapansin nyo dito, so dito muna ako sa tatlo na nandito sa dulo, si Metrobank, si ATI at saka si PLDT, halos na parehas na siya. Yung iba nag-exceed, yung iba medyo mas mababa siya ng konti. Kung meron pa siya mga upcoming special dividends, di mas maganda, di ba? So si PLDT noong 2024, 6.7 siya. Tapos ngayon is 7.15%. So mas mataas siya. Then si ATI, yung nakita ko sa kanya is 7.55%. Mas mababa siya kumpara last year kasi 8.44%. Tapos si Metrobank, 8% siya last year. And then ngayon is nakalagay dito is 7.01%. At saka si OGP pala, mukhang na-meet na niya yung target niya. So 7.97% siya last year. Pero ngayon, ganda ng galaw niya. So puro dividends ang binibigay. Nag-gain na siya or nagkaroon siya ng dividends na 9.74%. So yung apat na yon, halos okay na siguro yan. Baka wala nang special dividends na ibibigay pa. Ngayon, yung mga hindi pa na-meet yung target natin na dividends last year, halimbawa si SEC, nasa 5.25% pa lang siya. So mukhang hindi niya ata mamimit yung 17%. So given na siguro yon kasi nga medyo pangit yung yung earnings ni SEC. Negative 30% yata siya sa Q2. So this year, so medyo mahina yung kanyang income. Si LTG naman, so ang ganda ng price action niya, mabagal pero umakyat siya. So ngayon nasa 4.88% na siya, and then last year 12.55. So baka meron pa, or most likely meron pa kasi every quarter namimigay siya. Tapos si DMCI, mukhang mas satisfactory yung dividend niya kumpara kay SCC. Kasi si DMC nasa 5.35% na. Yung upcoming dividends pala natin kay SCC at saka kay DMCI is by September. So abangan nyo na. So August, September, or rather October. Ayan, early week na October. Ayan. Tapos si AP, parang kulang pa din. So 5.7% siya for this year and 11.78% siya last year naman. Okay? So tinabulate natin yan para mas madali siyang makita. So may mga upcoming dividends pa tayo na inantay ngayong 2025 kina SCC, LTG, DMCI, Aboitiz Power. Pero yung iba halos na-meet na nila. So si OGP mataas siya, 9.74%. And then mas mababa ng konti si ATI at saka Metrobank. So 7%. And then PLDT mas mataas for the year. Kasama na yung upcoming dividends, nasa 7.15%. Okay? So ako naman, example lang So marami tayong hawak na stocks. Pero sa isa sa mga minonitor ko na stocks since last year and then this year, meron pa rin akong hawak sa kanya is itong si Mirara Mining. Kasi na-attract tayo dun sa malakas na dividends niya last time. So magkano na yung nakuha natin sa kanya? Unfortunately, hindi ko nakuha yung buong data niya, pero bibigyan ko kayo na example. So si SEC natin is ito yung mga na-accumulate natin sa kanya na dividends. So nung last year, around November yata itong transaction, or October. So October 28, 2024, medyo marami tayong hawak na shares sa kanya. So meron tayong dividends sa kanya na 46K last year. So November. Hindi pa kasama yan yung around April. So hindi ko na siya nakuha kasi. And then ngayon naman for April 7, 2025,
meron tayong around 21K na dividend sa kanya. So bakit mas mababa? Kasi hindi pa rin naman tapos yung yung year natin. So titingnan natin 'yan. And then yung number of shares na hawak ko sa kanya kasi binenta ko na rin last time is bumaba siya. So nakalahati siya. So pero kung binintain ko siya, halos nandun din yung yung range ng earnings natin most likely dito kay dividends. Kasi minsan mas preferred ko kasi yung meron ako mga dividend stocks na hawak pero mas preferred ko kasi yung yung trading sa market. So minsan pag kinukulang tayo ng BP, nanghiram muna tayo dun sa ibang mga hawak natin na stocks, kinukumbine natin and then yung pinambibili natin ng mga bagong stocks. So nire-roll natin yung mga earnings natin. Okay? So tingin tayo ng konti sa mga charting para makita natin yung mga expected dates ng upcoming dividends. So unahin natin si SEC. So makikita mo dito sa dividends yung mga dividendo natin. Ang expected na date natin sa kanya kasi ngayon is August is around October. So ito, or rather ito. So October. So hopefully mabot siya ng 7% para mas maganda yung kita din natin sa kanya. So depende pa rin naman sa company kung magkano talaga yung ibibigay na dividends. And then sabi nga natin, although may pinipredict tayo na percentage sa kanya, so hindi naman mandatory yung company na magbigay ng dividends. Pero to kasi mga to, regular na nagbibigay sila. Okay, so October natin expect si SEC, and then next natin si LTG. Ang next natin sa kanya is around September. So August, September. So yan yung pinaka-next na natin. Pero June kasi yung last na namigay siya. Tapos si DMC, ang next natin sa kanya is same lang kay SEC, around October. So October din siya namigay or rather dito, October 2024. So halos pares lang silang dalawa. Tapos si OGP, baka sagad na to kasi yung computation natin sa kanya is more than 9% na siya. Ayan. So kung meron pa, di panalo mga OGP holders natin. And then si AP, kasi meron pa tayo ini-expect sa kanya, di ba? So ang next natin sa kanya is mukhang tapos na rin to Kasi March. Ayan. Pero based doon sa computation natin, baka meron pa. So antayin na lang natin kung meron siyang mga upcoming na special dividends. Si PLDT, mukhang tapos na rin to. Kasi August yung last na mga bigayan niya. So baka next year na ulit tong si PLDT. Si ATI, mukhang tapos na rin kasi May yung usual na pagbibigay niya na dividends. Once or twice a year lang siya, depende. Pero tumatas yung dividends ni ATI natin Okay. Pero yung computation natin mas mababa siya ng konti. Pataas yung peso per share, Okay, so depende pa rin kasi sa price action yung dividend percentage. And then lastly, itong si Metrobank. So September 5 yung upcoming na dividends. Mukhang yan na rin yung huli niya kasi last year is until September din lang yung binibigay na dividends nitong si Metrobank natin. Okay? So hopefully nakatulong sa iyo yung update na to. So inaantay ko pa rin si SEC, DMC, yung mga upcoming na dividends natin. And balikan mo na lang yung post natin para sa expectation kung magkano pa yung pwedeng ibigay na dividends. Okay? So yun lang po muna. As usual, please don't forget to subscribe pala dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Kung gusto mo ng guide, join ka lang dito sa group natin. And see you again for tomorrow's daily stock trendings review po natin. Salamat po.